Oh, ito guys, akit na ako dito sa itaas. So, start na natin mag i-connect guys yung ating ilaw do sa connector tsaka do sa branch niya. So guys, so ito yung kuya. Guys, yung wire bang ko surface light, so lalagyan natin siya ng ferrule connector number 20 or 18. Ayan, tapos 18, 20. Lagay ko 20 to. Ayan, 20 na siya. Marami tayong ferrule connector guys, kanya-kanyang size. Ano? So, minsan depende sa wire minsan di standard, minsan naman malaki. So, i-adjust na lang natin yung sukat pagka gano'n. Ayan, i-crib na natin guys. Ang init sa bubong. Oh no! Sobra init yan guys. Sobra. Mainit ang panahon. Ay, ano ba ito? Sobrang liit kasi, kaya lumulusot na siya. So yan, ayun. Tapos guys, ito clip lang to, so i-clip lang natin dito. Ayun, no? Tapos itong isa, tingnan natin kung magkakasya dito. Ayun. Subukan natin kasi masyadong maliit na ito eh. Ito na siya. Number 16. Kasi guys yung number 16 na pero sa number 14. Very good.
Taling. So ito guys, oh. Wow! Kabit na siya. Tapos guys, papansin nyo, itong mica tubing, ilagyan natin para may insulation siya. Okay, ito naman yung isa guys. Ito haba yung sukat ko dito. Yung light. So, lagyan lang natin ng table ties para hindi wala yung market natin. Wala ako mga tao. Ano? Sa kapitbahay pala. Lagyan natin guys ng mica tubing para protected pa rin siya. Ito ang sukat dito 3/8. Merong 1 up dito, merong 1. Depende sa guys sa paglalagyan nyo. May pumasok. Pasok yan. Yun. Tapos lagyan din natin ang connector number 16. Straight ko muna guys. Straight ko muna guys.
guys, nakakabit na. Lagyan mo lang guys ng cable ties para hindi naghihula yung mga yun. Shuki! Bakit ikaw nataon? Ayun. Ligpit na tayo guys ng tools natin. Ayun. So yun guys, tapos na tayo dito. So yun na nga guys, tapos na tayong mag splice doon sa connector. Activate na lang natin para ma-test natin yung ilaw. So ito guys, so ito guys, may sariling connector na siya. Ayan So nilagyan lang natin ng perol connector. Tapos ito rin yung kabila. Tapos ito protection, added protection to yung mecha tubing. So yan lang guys, yan lang yung lock nya sa kisame sa butas. Ngayon pagtanggal ng ilaw guys, hihilahin mo lang do sa ilalim, punta ka do sa loob ng CR, hihilahin mo lang. Kusang aangat to guys para mahila nyo. Ayun. So after dito na guys, pupunta tayo doon sa circuit breaker para ma-tap na natin. So saglit guys. A few moments later. Ito, nagbabalik ako guys na itap na natin doon sa MCB box natin yung yung wire nung dito sa taas, sa CR at saka doon sa cage. So ito guys. Yung MCB, yung miniature circuit breaker para sa lightings. Tapos ito spare natin to para pagka may expansion tayo dito natin tatap. At saka ito sa air, kung ito kasi yung kuan nito guys, itong window type ko, bala kong palitan ng split type. So ipaparallel ko na lang dito. Ito kasi kay Jello to. So working na yan, nandito yan 20 amperes. Ngayon ito 32, papalitan ko na lang ng 20 amperes din to pagka magpapalit na ako ng sarili kong split. Kasi itong Windows guys, malakas sa kuryente, hindi siya inverter, kaya malakas. So ito guys, pinower on na natin. So yun, itest natin ilaw. So yan guys, pupunta tayo dito sa switch. Dami kong kalat, mamaya akong nalang lilinisin.
dito guys, natapos na nga natin at tatanggalin na natin yung temporary light na pinaplug ko doon sa loob ng kwarto ko. Ito guys, itong pag light na to, yan, tanggalin na natin yan para hindi ko kasi sinasaksak yan sa outlet, so tatanggalin natin yan. So yun guys, next na gagawin ko ay yun na magliliyaw pa tayo na tutuloy na natin yan papunta doon sa garahe. So papahinga lang ako ng konti kasi kakakain ko lang. Bali tinapos ko talaga yung itong lightings, tapos yung outlet natin doon sa kusina ay gumagana na rin. So naisasaksak na doon yung kuhan, yung freezer na nakatampak ko. So okay na. So hindi nagagamit ng mga extension pa, mapapatid ka pa doon guys. So direct na sa wall. So yun, hanggang dito na lang po. Abang-abang lang sa susunod na kabanata. Paalam.